Magandang araw po sa ating lahat mga Pinoy. So, mga ilang araw pong tayong hindi nakapaggawa ng video kasi medyo busy tayo mga Pinoy. So, today's video mga Pinoy is pag-usapan natin kung alin ba yung maganda or mas mabilis nakita sa bibi ba or sa ating mga darag native chicken. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon mga Pinoy. So kaya tapusin po ninyo ang video na to at yan po ang magandang magiging topic natin ngayon mga Pinoy. So mga Pinoy pag-usapan muna natin yung bibe. So ang mga bibe mga Pinoy is madali lang din po itong alagaan. At marami po silang mangitlog mga Pinoy. At yan ito, daming itlog din mga Pinoy. Dalawa ata sila dyan, ayan, dalawang inahiyan mga Pinoy. So nasa parang 40 na po yung itlog nito. Okay lang po yan kasi dalawa naman sila. Hindi ko na masyadong ipakita mga Pinoy kasi naghahalimhim yung mga bibi natin. Yan, dami po nyan. Napakarami mga Pinoy. Hindi po natin kasi nakahalimhim na po yung bibi natin. Yan dami po. At sa pagmamarket nito mga Pinoy is medyo mahirap magbenta ng sisiw kasi matagal na rin po ako nag-aalaga ng bibi. So halimbawa ko po sila sa sisiw po mga Pinoy. Bihira po yung kumukuha ng maramihan dito sa amin based on my experience mga Pinoy is napakabihira po na makapagbenta kami ng maramihan o bultuhan na isang kuha lang doon po sa ating mga Muscovy duck na sisiw. Ang kalimitan po na gustong kuhanin ng ating mga Roma gusto na mga buyer is yun pong katayin na. So matagal po ang paghihintay ng mga ganong edad. Siguro mga nasa 2 months, 3 months. Yan, po pwede na po tayo makapagbenta ng mga ganong pangkatay. Pero talagang bubuhusan po natin yun ng feeds, pure na feeds mga Pinoy. Kung gusto po natin makapagbenta agad ng mga ganong klaseng age na tapos matimbang, kailangan po is bibigyan natin talaga ng mga feeds or haluan natin ng mga mais, corn grits mga Pinoy. Sa sisiw naman is meron naman tayo nabibili na mais, yung mga maliliit lang na mais. Meron po yan. At yun po ang ginagawa ko dito sa ating backyard farm. At para po mabilis lumaki yung ating mga sisiw tulad po niyan mga Pinoy. So ito is 1 month old. Ang ginagawa ko po dyan is pinapakain natin ng Bio 2 saka po ng corn grits na kaya po nilang ilunok. Yung maliliit po, meron po kasi kami nabibili dito na maliliit lang, pero kung meron po kayong pang grind, corn grind, is mas maganda po yun. Yan po, nihahaluan po namin yan ng tubig para po hindi masyadong tatapon yung mga pinapakain natin at nakakain po nila na maayos. So 1 month old mga Pinoy. At ayos naman, maganda po yung mga katawan nito dahil purong feeds muna po yung pinapakain natin. So ma-reach po natin yung target na ganoon mga Pinoy kung kaya po na sinabi ko, magpakain po tayo ng purong feeds. Kung gusto po natin makapagbenta agad ng 2 months old, titimbang po ng 1 kilo or 1 kilo mahigit, kayang-kaya po yun mga Pinoy. Basta po non-stop. Ito po mga bibi kasi kain lang po ng kain to, parang walang kabusugan. Ang kailangan lang po is palagi silang maraming tubig kasi po ang bibi is waterfowl. Kaya po mahilig yan sila magligo at
uminom ng tubig. Hiniwalay ko lang po yan mga Pinoy kasi meron pa tayong medyo maliliit dito. Yan yung mga Pinoy, 3 weeks old itong mga bibi na to. Yan mga sisiw natin na yan, mga 3 weeks old yan mga Pinoy. Tsaka po maglalagay din po tayo ng vitamins. So ang presyohan po ng mga bibi dito sa amin, yung mga week old mga Pinoy, is ang benta ko po dito po sa akin, sa aking backyard farm, is isang 10 days o 100 pesos po ang isa, 10 days old. Pero pag week old 90, 10 days old 100. Yan mga Pinoy, para po may idea kayo. Depende po yan sa mga lumalakad na presyo dyan sa lugar ninyo. Dito po sa amin ang presyuhan ko po is 100 po ang 10 days old. Pero pagka month old na po mga Pinoy is 170 po ang benta ko ng ating 1 month old, or 150 pag maramihan. So maganda din naman po ang market nito, pero medyo mahirap lang po ang pagbebenta dito po sa amin mga Pinoy. So marami din kasing mga farmers dito na nag-aalaga ng mga bibi. So competition po dito mga Pinoy. Pag medyo mababa yung presyo mo, kasi sobra po nilang binabarat mga Pinoy, halos hingiin na lang. Kaya po hindi naman namin maibigay ng mga ganong presyo. Ang ginagawa po namin, palalakihin na lang namin, tapos benta na lang po namin ng per kilo. So ang per kilo po ng benta ko dito mga Pinoy, 180 to 200. So lipat naman tayo dito sa ating mga darag mga Pinoy. So based on my experience mga Pinoy, matagal-tagal na rin po tayo nag-aalaga ng darag native chicken. At napakaganda po ng market nito. Dahil sisiw pa lang mga Pinoy, is madali lang pong ibenta, napakadali ng ang magma-market po ng darag native chicken. So week old is nabibili po agad. At kahit po fertile egg, marami din pong naghahanap. Kaya po nasa focus po ako ng darag chicken farming mga Pinoy. Dahil ito po talaga yung ating gustong pasukin na business. Kaya po dito kami tumututok. Dahil yung mga bibi po natin na yan mga Pinoy is for consumption lang naman po yan. So pag may gustong bumili, saan lang po tayo nagbebenta. Pero bihirang-bihira po akong mag-post niyan sa ating social media or sa group para po magbenta. So dito po tayo nakapokus sa ating mga darag. Ang bentahan po natin dito ng ating mga darag mga Pinoy, so week old is 100 to 90 pesos. Pagka po maramihan, 90 pesos. Pero po pagka 10 pieces o ganon is 100 po ang isang benta natin ng mga sisiw nito mga Pinoy. At maganda naman po, napakaganda po ng market ng ating darag native chicken mga Pinoy. Nauubusan po tayo ng sisiw. So kailangan pa pong magdagdag ng mga breeder dahil kinakulang po tayo sa supply ng mga darag. Kaya naman mga Pinoy is nagdagdag tayo ng mga breeder para mabigyan po natin yung mga gusto pang mag-avail. Kasi po mga Pinoy, noon is konti lang ating mga breeder na darag. So nabibitin po tayo sa supply. At kaya po napilitan po kaming magdagdag ng ating mga alaga para po makapag-produce pa tayo ng maraming mga sisiw. And then mapamahagi po natin ang mga sisiw sa ating murang halaga lang mga Pinoy sa
mga gustong mag-avail, so message nyo lang po ako, mag-send po kayo ng message dito sa inbox natin at sasagutin po natin yan mga Pinoy. Kami po is willing benta ng murang halaga, gaya po na sinabi natin mga Pinoy. Kung maramihan is mas mababang presyo po ang maibibigay namin sa inyo. At by December mga Pinoy, mayroon order sa atin na 3 months to 4 months old, so 100 pieces, papunta po ito ng Benguet. So kaya po nagpiprepare kami ng maayos dito mga Pinoy, at tinututukan namin para po makapag-produce tayo ng mga ganong karami. So kuwan pa lang naman, August pa lang, so mayroon pang panahon mga Pinoy. Halos lahat naman na ng mga breeder natin is umiitlog na, so kailangan na lang natin is magparami or maging consistent yung pangingitlog nila mga Pinoy, para po mabigyan natin lahat ng gustong mag-avail mula, kasi po meron tayong pang mga buyer na Isabela, Pampanga, Pangasinan. So karamihan mga Pinoy is papunta ng Baguio, tsaka po yung ating Isabela. So dyan po marami po akong mga buyer dyan. Dyan parte po ang Isabela. So nakapagpapadala po tayo dyan through Victory Liner, bus shipping mga Pinoy. So wag po kayo mag-alala, at safe naman po nakakarating yung ating mga sisiw. Kahit po mga week old pa lang yan mga Pinoy, successful po nakakarating yung ating mga alaga dyan. So ito pa mga Pinoy, so future breeder po ito, itong ating mga darag na yan. So going 4 months old mga Pinoy, going 4 months yan. At hihintayin po natin yan na maging breeder. So hindi natin yan ibebenta mga Pinoy, kasi po kukulang pa tayo sa mga gagawing breeder. Kailangan na naman natin magdagdag. So meron pa po akong orderin sa kuya po. Magdagdag pa po tayo ng 10 babae mga Pinoy, saka 2 rooster. At magpo-focus tayo dito ng ayos mga Pinoy. Tukan natin mabuti itong ating darag chicken farming, kasi po napakaganda ng market nito mga Kapinoy. So dito sa mga old breeder natin yan, sila na lang natitira. Medyo bata pa naman tong inahin mga Kapinoy, kaya iniwan natin yan, pati po yung rooster na yan. So importante palaging healthy at malinis yung tubigan mga Pinoy, at yung pakainan natin, so palagi natin hugasan para hindi magkasakit yung ating mga alaga. So tips po yan para po sa ating mga baguhan mga Pinoy. Kaya po pagka alam niyo medyo matamlay mga alaga niyo mga Pinoy, so separate nyo agad para po ma-monitor ninyo, malaman natin kung ano yung pwede nating ibigay na gamot. Dito naman sa business farming mga Pinoy, so ang kailangan lang talaga dito para maging successful tayo is yung matutukan natin ng maayos. Kahit meron pa tayong trabaho mga Pinoy, basta nabibigyan natin ng maayos na time, yung basta po time management na ating tinatawag mga Pinoy. So hindi naman masama na magkaroon ng extra income pa, so bukod sa pagpa-farming mga Pinoy. Importante na i-manage po natin na maayos yung ating pag-chicken farming. So yun mga Pinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. At shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo mga Kapinoy. At don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video. At ako po ay nag-iwan sa inyo ng mga katagang. May pangarap, magsumikap. Paalam!